first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Napilitang maglakad ang maraming commuter sa Metro Manila dahil walang masakyan sa unang araw ng nationwide transport strike. Marami sa mga stranded sa lansangan umasa muna sa libreng sakay. Patuloy na busina ng mga transport group, ibigay ang pisong taas pasahe at gamitin ng Pangulo ang emergency powers sa excise tax. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel Emil Vicky at unang araw ng dalawang araw na tigil pasada ng Grupong Manibela kontra sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo at nasaksihan nga natin yung ilan natin mga commuter na hirapang sumakay ngayong araw. Sa kalsada, dinala ng transport group na Manibela ang daing nila sa walang prenong taas presyo ng petrolyo na kumakain sa kanilang mga kita. Nakisimpatya sa kanila pati ibang motorista sa pamamagitan ng pagbusina. Dahil nakagarahe ang jeepney ng mga nagtigil pasada, walang masakyan ang mga commuter sa terminal na ito. Wala po. Mula Pasig, naglakad lang po. Totoo man, Pasig? Pasig po, pero nakasakay naman po kahit papano. Kaso nga lang po may nagwewelga. Ayun po dapat yung sasakyan ko. Sobrang nakakaiyak kasi syempre kanya-kanya naman po kaming naghihirap. Umasa sila sa mga libreng sakay ng City Hall na nagpupuno muna bago lumarga. Umaga po ngayon ito Hanggang gabi po, hanggang bukas din po. Si Edros late na sa trabaho. Nagsinitagsa rin ako ng manager ko. Late na nga po eh. Ang aga ko pa dito tapos ganito po yung Then ito lang po yung alternate na nila. Nagbaka sakali pa siya mag-motorcycle taxi pero nag-cancel naman ito kaya balik libreng sakay siya. Sumama kami sa truck ng libreng sakay sa Maynila. May mga pangilan-ngilang walang masakyan na commuter na naglibreng sakay. Pag-ikot ulit sa nagtahan, naipon na ulit ang mga stranded. Tiis lang. Dahil wala naman kami masasakyan eh. Sa Pasig, marami ring stranded. Kahit mga babae at matanda nakikipagpunahan tuwing may dadating na jeepney. Naipon din ng ilang mga pasahero sa Parañaque. Ang iba sa UV Express na napilitang sumakay kahit mas mahal ang pamasahe. Ilan sa panawagan na mga transport group ay ibaba yung presyo ng produktong petrolyo at ipatupad sana yung binawi o kinansela na dagdag pisong pamasahe para sa mga tradisyonal na jeepney at 2 piso para sa mga modern jeep. Limos na lang, binawi nyo pa. Makihati naman kayo sa responsibilidad sa bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe or sakto lang yung pamasahe nila? Panawagan pa ng Manibela, silipin din ang bentahan ng mga kumpanya ng langis sa bansa at gamitin na ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga inaangkat na petrolyo. Kailan ito ipatutupad? Pang-apat na linggo na, mahigit 120% ang itinaas kumpara sa mga karatig bansa natin na kung saan ay naglalaro lamang sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang presyo nito sa mga kalapit bansa natin. Ang mataas na presyo na hindi regulated ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Vicky, bukas ay meron ulit na tigil pasada ang Grupong Manibela at kasama na nila dyan ang Grupong Piston. Para ngayong araw na ito, ayon sa Manibela, 90% ng mga pampublikong transportasyon ang naparalisa nila sa kanilang lampas 20 na mga strike centers sa buong bansa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Pagrarasyon ng petrolyo at kuryente, pati pag-takeover sa operasyon ng oil industry. Ilan lang yan sa mga kapangyarihang nabuksan sa pagdedeklara ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency sa bansa. Kung ano ay ibig sabihin ng mga ito sa pagtutok ni Maki Pulido.
Nakalatag sa nilagdaang Executive Order 110 ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga gagawin ng gobyerno para tugunan ang krisis sa langis. Pero meron ding mga kapangyarihang hindi man nakadetalya sa EO ay maaari nang gawin ng pamahalaan sa pagdeklara ng National State of Energy Emergency. Isa dito ang pagrarasyon ng petrolyo kapag umabot sa kritikal na level at gipitan na ang supply ng langis sa bansa. Itatakda kung aling sektor ang bibigyan ng prioridad. I-allocate niya yung limited supply to whoever will be considered as the prioritized sectors. No? Siyempre, unahin ng DOE, no, yung public transport. No? I think, pangalawa, uunahin din niya yung use ng fishermen and farmers. Maaari rin daw na ilang piling gasolinahan na lang ang papayagang magkarga ng petrolyo. Dahil sa oil deregulation law, hindi pwedeng magtakda ng price cap ang gobyerno sa presyo ng langis. Pero sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, pag-uusapan nila ang posibleng mekanismo ng price control. So price control, kailangan yung tamang formula lang na hindi rin tayo mauubusan na magsara lahat ng mga gas stations natin, oil companies. Pero isang pagbantay din, tamang-tamang formula lang para lang po hindi man sobrang mabigat po. If the prices are capped, oil companies will not be able to absorb losses and resort to business stoppage unless the government is willing to subsidize. This will result in fuel shortages, as the oil companies will not be able to procure supply replacements at much higher cost. Sa Section 14E ng Oil Deregulation Law, nakasaad na sa panahon ng national emergency, kapag hinihingi ng public interest, maaaring i-take over ng Department of Energy ang mga oil company. Pero malabo raw itong gawin ng gobyerno, maliban na lang kung may mananamantala. Wala po tayong capacity to take over the whole operation of the oil companies. Mga 1,000 lang po yung tao ng DOE. So we are not in the business of oil. Partner din natin dapat yung mga nandun sa oil industry, pwera lang kung magsasamantala sila na pwede i-take over natin yan. No? Pero kung hindi naman magsasamantala, okay lang. Di ba? So, I do not see that happening. Hindi makakatuloy yung pag-take over sa supply ng langis. Sa state of emergency, maaari na ring iutos ng Department of Energy ang load curtailment para itong pagrarasyon sa paggamit ng kuryente tulad ng rotational brownout. Pwede ring utusan halimbawa ang mga shopping mall o negosyo na magbawas ng paggamit ng kuryente. Yan na yung unahin muna kung sino dapat ang somehow magkaroon ng kuryente. It happens normally when the supply is not enough to meet the demand. No, and in those instances, meron siyang pinapatay here and there, mauna muna ibang lugar na magkakaroon ng kuryente. Sinuspindi naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Market o WESM. Sa WESM, bumibili ng kuryente ang mga distributor kapag kailangan ng dagdag na supply. Pero may pagkakataong sa mas mahal na halaga. Sabi ng ERC, magpapatupad ito ng Modified Administered Pricing o price cap. Ngayong tumaas na rin ang presyo ng coal at liquefied natural gas sa world market. Coal at liquefied natural gas kasi ang ginagamit ng mahigit 75% ng mga power plants sa bansa. Mayroong pwedeng i-fix na singil na para sa ating mga generation companies, depende sa teknolohiya. At mayroon din naman na kung halimbawa hindi sasapat yung singil na na-fix, ay mayroong mekanismo na kung saan makahihingi ng additional compensation. We ensure that they are able to recover yung kanilang reasonable costs. Sa ilalim din ng Executive Order 110, mapapabilis ang pagbili ng gobyerno ng petrolyo at iba pang kakailanganin para matiyak ang supply na kakailanganin para harapin ang krisis. Sabi ng Power for People Coalition, sana gamitin ang kapangyarihang yan para mabigyan ng solar panels ang mga nasa laylayan o mga gumagamit ng 200 kilowatt kada buwan. Malaking kabawasan na kasi sa electric bill ng mga mahihirap, mababawasan pa ang demand sa kuryente. At the very least, 50%, 30 to 50% reduction agad ng cost. Kung meron kang 500 watt system na 4 hours, right? That's 2,000 watt hours per day. Per day na 1
tinatanggal mo sa demand. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa kalagitnaan pa ng Abril, maaring gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapangyarihang tapyasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magiging epektibo ang batas para rito matapos pa ang 15 araw mula nang ito'y mailathala. Ang 15-day publication rule ay requirement sa anumang batas na ipinapasa. Kahapon, nilagdaan ng Pangulo ang nasabing batas. Sa pagdinig kanina sa Senado, sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Adriano na sa kanilang pagtataya, April 12 o 13 pa ang pinakamaagang pwedeng mag-issue ang Pangulo ng executive order para sa suspensyon o pagtatanggal ng excise tax sa langis. Yes. Now, in terms of the timeline po, kasi may 15 days na para publication and effectivity. So, the earliest that the President can issue the EO is around April 12 or 13 po, if I'm not mistaken with my numbers. Binweltahan ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatawag sa kanya ng House Justice Committee. Punto nila, mismong defense team ng bise ang humiling sa Korte Suprema na mabigyan siya ng due process. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nang inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, diretso sa Senado ang Articles of Impeachment matapos pirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista ang verified complaint. Kinwestiyon ito noon ni Duterte sa Korte Suprema dahil hindi raw siya binigyan ng due process o pinasagot ng Kamara sa mga alegasyon na sinang-ayunan ng Korte Suprema. Kaya nagtataka ngayon ang ilang taga-House Committee on Justice kung bakit sinasabi ng mga abogado ng bise na unconstitutional ang ginagawa ng komite. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang nilatag ng Korte Suprema, ngayon nakapagtaka na kine-question din nila yun. So in fact, sila po ang humiling na ganitong proseso ang gawin. Partikular na binabatikos ng bise at kanyang mga abogado ang paggamit ng katagang mini-trial sa hearing ng House Committee on Justice dahil ang Senate Impeachment Court lang daw ang pwedeng magsagawa ng trial. Ang pananaw din natin, pagdating sa Committee on Justice po, tinitingnan lang dyan kung meron ngang probable cause para ito ay pagbotohan sa plenaryo at iangat sa Senado bilang Articles of Impeachment. Pagdating po sa trial, yun po ay dapat nandun na sa Senado. The term mini-trial was, as I explained before, was only used to explain kung ano yung process that's going on now. This is not a trial that we will determine the guilt or innocence of the Vice President or the person impeached. It's just really to clarify certain matters. Tinawag din ng bise na fishing expedition ang pagpapasabpina ng House Committee on Justice ng ilang dokumento at testigo. Sabi ng mga abogado ng bise, dapat kung ano lang ang hawak na ebidensya ng mga complainant, yun lang ang tatalakayin ng komite. Sa pananaw namin, kung tayo ay lumalabas na doon sa four corners of the complaint at kahit doon sa ebidensya, hindi na po clarificatory yan. At nagiging parang sa kanila nanggaling, may trial type, mini trial kung tawagin. Hindi naman po naghahanap ng ibang ebidensya ang Committee on Justice. Kung ano po ang nabanggit sa mga complaints which we deemed sufficient in substance, yun lang po ang pinasabpina ng komite. Isa sa mga bibigyan ng sabpina ng House Committee on Justice ay ang Office of the Ombudsman para hingin ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng bise. Sabi ng Ombudsman, nakahanda na raw ang mga SALN ngayon pa lang kahit di pa nila natatanggap ang sabpina. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod naman tayo sa batas. Para sa GMA Integrated News,
Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Huli sa unay drug den sa San Pedro, Laguna, ang isang lola at 3 iba pa. Bistado rin ang modus kung saan hinahaluan ng tawas ang shabu para makarami ng benta. Nakatutok si John Consulta. 7 bahay sa Barangay Cuyab at Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna ang sabay-sabay na sinalakay ng NBI Special Task Group. Inaresto ang 31 tao sa mga bahay na umano'y mga drug den. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang mga bahay kung saan nakuha ang mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu na ayon sa NBI ay ibinebenta raw sa mga dayong parokyano. Matapos bumili, dumidiretso nila ang mga kliyente sa mga drug den sa likuran ng mga bahay para gumamit ng shabu. Shabu Tiangge. Andyan lang yung barangay hall. Tapos medyo nadeklara pa ng barangay captain dito na drug free na itong lugar na to. Katunayan, lugar ko to eh. Barangay namin to. So maraming reklamo yung mga kabarangay ko na kailangan linisin itong barangay na to. Ayon sa NBI, ang ilan sa mga na-recover na selyadong sachet, tawas ang laman. Inihalo raw ito sa mga binibentang shabu para pamparami at pampataas ng kita. Sa 31 inaresto, 28 ang nagpositibo sa drug test. Pag-amin ng mga nakausap naming nahuli, kagagamit lang nila ng droga, kabilang ang isang babaeng 66 anyos. Gumagamit po kayo? Opo, ginamit po. Kailan po kayo huling gumamit? Kanina po, pag hindi po ako gumamit. Sumumpo na yung sinus ko. Nahihirapan na po akong huminga. Mga barangay, bantayan nila yung lugar nila kasi itong nakita namin dito, sinasabi ng mga barangay official, mga dayo eh. Nasa main to eh. So matagal na nangyayari, siguro kailangan linisin talaga natin. Simula pa lang to dito, lahat ng mga lugar na marireport sa atin na mayroong mga drug den, hulihin natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sinabi ng Embahada ng China na may malalim ng pag-uusap ang Pilipinas at China para sa joint oil and gas development sa West Philippine Sea. Bukas nila ang China sa kooperasyon, kasunod ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may rason na para sa joint exploration. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China pagdating sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East at sa pagkukumahog ng maraming bansa para matiyak ang supply ng langis, isang kasunduan ang maaaring mabuo sa pagitan ng Pilipinas at China, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang pahayag na inilabas ngayong araw, sinabi ng Chinese Embassy na ang pagsantabi sa hindi pagkakasundo at pagtahak sa joint development ang tamang landas para sa kapayapaan sa South China Sea na pakikinabangan ng mga bansa sa rehiyon at sa kanilang mga mamamayan. Nagkaroon na raw ng malalimang mga pag-uusap para sa joint oil and gas development sa South China Sea at umuusad naman daw ang diskusyon. Hanggat ipinapakita raw ng Pilipinas ang katapatan sa pakikipag-usap, mananatiling bukas ang China sa dialogo at kooperasyon. Sagot dito ng palasyo, hindi kailanman hindi naging sincero ang bansa sa pakikipagnegosasyon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon. Kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Kahapon sinabi ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na wala pa nagaganap na joint exploration sa China sa kasalukuyan, pero maaaring napipinto na raw ito. Hindi nga lang malinaw hanggang ngayon kung paano ito mangyayari. Gayon itong 2023 lang ay pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Joint Maritime Seismic Undertaking sa pagitan ng China, Pilipinas at Vietnam dahil labag umano ito sa konstitusyon na nagbabawal sa mga kumpanyang pag-aari ng mga dayuhan na i-explore ang likas na yaman ng bansa. Inanunsyo naman ng Pangulo ngayong hapon lang ang matagumpay na isinagawang drilling at testing sa Camago 3, isang deepwater well na bahagi ng Malampaya Phase 4 project ng gobyerno. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power.
steadier power and cheaper power. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. Ang Malampaya nagsusupply ng hanggang 40% ng kuryente sa buong Luzon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nasukol sa magkaiwalay na operasyon ng dalawang wanted sa kasong may kinalaman sa illegal na droga at carnapping. Ang isa, pauwi na sana ng probinsya nang madakip ng pulisya. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Doon sa gilid. Pasakay na sana ang lalaking ito sa bus pauwi ng probinsya nang abutan siya ng mga operatiba ng Eastern Police District Mobile Force Battalion sa bus terminal na ito sa Quezon City. Ang lalaki, suspect sa kaso ng carnapping sa Metro Manila at mula daw noon ay umuwi ng probinsya. Occasionally, sir, pinapasyalan niya po yung mother niya dyan sa Angat. So, sir, ang tropa, sir, nag-airport. Nag-iba rin ito ng itsura pati ng trabaho. Siya ay pala is isa sa mga delivery crew. So, noong ano po, sir, noong February 26, sir, na-confirm po, sir, yung, yung workplace. Ilang araw sinundan ng pulisya ang suspect bago nila isinilbi ang warrant of arrest. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang suspect na nasa kustodiya na ngayon ng Eastern Police District. Sa Parañaque, Bitaw mo na yan, bitaw mo. Pulis na yung pulis. nadakip din ng mga pulis sa isang jeepney terminal ang isang wanted sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ayon sa pulisya, dati nang nahuli sa Mandaluyong ang suspect sa kaparehong kaso. Nang payagan ng korte na makapagpiyansa na wala na raw ito at hindi na dumalo ng hearing. Nasa kustodiya na ng Mandaluyong City Police ang suspect na wala pang pakayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil. Nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Giving back sa mga lolo at lola ang post-birthday celebration ni ex-PBB housemate Josh Ford kasama si Kira Ballinger. Instant nostalgia kay Josh ang pagbisita niya sa elderly home lalo't dati siyang caregiver. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasama ni PBB Celebrity Collab Edition Sparkle housemate Josh Ford ang kaduo na si Kira Ballinger at ang Team Kish na mag-organize ng pagbisita nila sa isang elderly home sa San Juan. Post-birthday celebration daw ito ni Josh at anniversary celebration na rin ng kanilang fan club. This birthday is special to me kasi ito yung first time ko na nag-spend ng birthday to give back to people kasi sila talaga yung tumulong sa akin para makarating ako kung saan ako ngayon. Nostalgic daw para kay Josh ang lugar dahil minsan na rin siyang nagtrabaho bilang isang caregiver. Sobrang ako natuwa. Brought me back to my memories na nandun ako sa UK. Napakasarap naman talaga sa puso that we're doing this for other people naman. We're giving back. March 12 ang actual birthday ni Josh na sinelebrate daw niya sa kanilang lock-in taping ng The Secrets of Hotel 88 sa Puerto Galera, kung saan sinurprise din daw siya ni Kira. So March 12 at midnight, sinurprise niya ako. And yeah, she gave me a sweet little gift. Nakipag-bonding sina Josh at Kira sa mga lolo at lola. Napanood daw po nila kami sa GMA, sa The Secrets of Hotel 88. Kaya nga nakakatuwa na pati sila sumusuporta sa aming dalawa. Bukod sa Secrets of Hotel 88, mapapanood din soon ang Tambalang Kish sa big screen. Nagkasama sa GMA Pictures and Mentor Productions horror film na Huwag Kang Titingin. Mas lalo raw silang na-excite, lalo nang mapanood ang movie trailer. Wow, nakita na namin kung paano nag-connect lahat ng mga ginawa naming scenes. I've never done horror before. Sumisigaw ako when I was watching the trailer, diba? Nung pinakita sa atin. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Pinag-aaralan na ng LTFRB ang dalawang klase ng service contracting o pag-arkila ng gobyerno sa mga public transport driver at kanilang operator. Matutulungan na sila sa gitna ng oil crisis, hindi pa mauubusan ng masasakyan ang mga commuter. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Naipon na ang mga pasahero sa kalsada. Ang iba late na sa trabaho pero hindi pa rin nakakasakay. May sumabit na sa jeep para lang makasakay. Pero wisyo ayon sa LTFRB ang dulot ng ikinasang transport strike ngayong araw. Malaki na ang problema ng transport sector dahil sa taas ng presyo ng krudo. Kung sana po nagbabawas ng biyahe ang ating mga pampublikong sasakyan, no? Tapos dadagdag pa ng tigil pasada. So it does not help anybody. Sa Commonwealth sa Mayfield COA, halos doble raw ang oras ng pag-aabang ng masasakyan dahil madalas punuan na ang mga jeep. Sa Parañaque City, sa halip na mag-jeep, napilitan ng ilang commuters na sumakay sa mas mahal na UV Express o mag-book ng motorcycle taxi. Ayon sa LTFRB, kahit na walang tigil pasada, kapansin-pansin na raw ang paghaba ng pila ng mga pasahero. Kaya naman nakikipag-usap na sila sa mga bus companies na dagdagan ang kanilang mga biyahe. Bukod dyan, pinag-aaralan daw nila ang dalawang klase ng service contracting. Sa ilalim ng unang modelo, libre ang sakay. Makikinabang ang pasahero pati ang mga tsuper dahil hindi na sila ang sasalo sa pagpapakarga ng diesel. Gaya sa Quezon City kung saan may mga Q-City buses na sa halip na umaasa ang kita sa dami ng mga pasahero, may tiyak na sahod ang mga driver. So okay kasi ma'am kasi sigurado yung kita namin. Kahit walang pasahero ma'am, may kita pa rin kami. May arawan po kasi kami. Gasolina sa company po kasi. Sa Pasig naman, bumili ng mga electric vehicle ang lokal na pamahalaan para maghatid ng libreng sakay. Malaking tulong daw ito sa mga gaya ni Reniel na araw-araw namamasahe. Nakakabawas din siya dun sa mga nagagastos mo sa pamasahe kasi usually yun lang naman yung ginagastos na malaki sa kada araw. So malaki yung nakakat neto since libre siya. Ayon sa LTFRB, kung libreng sakay ang ipatutupad, maaaring mas kaunti ang makikinabang dito. Yung 100% libre, no? Pero siyempre, kung meron tayong pondo at 100% libre, yung number of days kung kailan mangyayari to, baka ubigsit masyado, no? Depende sa pondo. Ang pangalawang modelo na pinapabura ng LTFRB ang tinatawag na net service contracting. Dito may babayaran ng mga pasahero pero discounted. Hiningi na ng LTFRB ang budget para mapondohan ang service contracting pati na ang dagdag na pondo para sa fuel subsidy. Sisigil pa rin yung ating mga driver at operator at ang discounted price. Tapos dadagdagan ng ating gobyerno para hindi naman sila malugi. Kabilang sa mga pinag-aaralang ruta ang Commonwealth at Ortigas at mga secondary roads pati na sa mga probinsya. Matagal po kasi mag-antay ng libreng sakay din po. So mas may choices po yung tao kung saan siya sasakay, kung sa libre or mabilis po na makakaalis. Pero may bayad? Opo, pero may bayad, okay naman po. Noong nakaraang linggo, may mga driver na nagsabing mas gusto nilang service contracting kaysa ayuda. Paborin dito ang transport expert na si Professor Jose Regin Regidor, Director ng UP Institute of Civil Engineering. Ang gobyerno po ang nagbabayad sa serbisyo ng ating mga public transport operators and drivers. Hindi na ako kailangan magproblema man tungkol sa presyo ng krudo. Yung ating commuters naman, hindi naman sila kailangan magkaroon ng problema dahil yung hindi naman tumakit, libre po itong sakay na to. So makakatipid po sila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isa ng batas ang panukalang nagre-reset sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections sa ikalawang Lunes ng Setyembre ngayong taon matapos itong pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Papatak ang eleksyon sa September 14, 2026. Kasunod nito, isasabay na ang BARM parliamentary elections sa national at local elections sa ikalawang Lunes ng Mayo ng 2031 at susundan na kada 3 taon. Ibig sabihin, 5 taong magsisilbi ang mga mahahalal sa BARM elections ngayong taon. Ipinagpaliban noon ang BARM election dahil sa pag-reallocate sa 7 parliamentary seats na nakalaan sa Sulu Province. Malugod namang tinanggap ni House Speaker Faustino Bojidi III ang paglagda ng Pangulo sa pagtagtatagda ng BARM elections na tinawag niyang mahalagang hakbang tungo sa mas kapani-paniwalang proseso ng demokrasya. Karning baboy na lagpas 500 piso kada kilo. Yan ang pinangangambahan ng Department of Agriculture sa gitna ng kasalukuyang krisis sa langis. Yan at ang presyo ng ilan pang pangunahing bilihin, tinutukan ni Marisol Abdurrahman.
Hindi na naitanggi ng Agriculture Department sa Senado ang hindi mapigilang epekto sa agri-products ng krisis sa langis. Pangamba ng kagawaran, umabot sa halos 50% ang itataas sa presyo ng bigas. Halos 60% naman sa presyo ng baboy. Yan ay kung lalala pa raw ang sitwasyon. Kung nagkataon, posibleng lumagpas sa 500 piso ang kilo ng pork. Hindi lang mga mamimili ang nangangamba, kundi pati mga nagtitinda. Presyo ng baboy, sumirit ang presyo. Halos linggo-linggo tumataas kami. Bakit po? Ay, siyempre alam na yun kasi nagbabayad kami ng pwesto. Hindi kami pwede huminto. Dito sa Mega Q-Mart, nasa 400 pesos na ang kilo ng pork liempo. 320 hanggang 340 pesos naman ang ibang parte. Hindi na lang puro karne yung ulam, maghanap na lang ang ibang ulam. 380 pesos kada kilo naman ang pork sa Kamuning Public Market. Mahihirapan po talaga yung dating namin mga customer niyan. Baka pag yung 1 kilo, baka 1/4 na lang. Dati, ang taas ng piso, 2. Ngayon, 10 pesos kagad per kilo. Pag nawala na yung wala na kaming trabaho. Baka mag-iisda na lang ho. Siguro hihinto muna tayo sa baboy, baka mag-shift. Pero chicken din, alam ko tumaas din eh. So, siguro kung ano mas mababa, doon muna tayo or gulay or fish. Hanggang 5 piso naman ang itinaas ng presyo ng bigas. Umaangal man, wala namang daw choice ang mga mamimili. Titipid lang. Nagtitipid. So paano to? Nagbawas kayo ng binibili? Dati, tagi-ilang kilo? Minsan, bibilang 25 Tapos 25 kilos. Ngayon, per kilo-kilo na lang. Tinatapyasan na lang namin din ng kaunti. Bawasan lang ng serving. Ganun nga po, madam. So paano yun, ma'am, kapag wag naman sana magtuloy-tuloy yung gantong sitwasyon natin at lalo magmahal pa po yung bigas? Siguro mas maganda magsara muna ng tindahan. Talaga Yun ang solusyon kasi saan kami kukuha ng puhunan? Kung tutuusin ayon sa Sinag, hindi dapat ganun kataas ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang presyo ng palay ngayon is 28 pesos. No? Ang dapat na lalabas sa miller is nasa 46 pesos. Delivered sa retailer, sabihin natin up to retail, dapat nasa 52 to 54 pesos ang retail price ng bigas. Tayo nasa harvest time eh. Nasa 185 hanggang 190 pesos naman daw ang farm gate price ng baboy. Kaya nasa 340 hanggang 350 lang ang presyo nito. Sa tingin ng Sinag, hindi naman daw aabot sa ikangay worst case scenario. Tinanggal ng excise tax. We hope by next week, bumaba yung fuel price. Pumayag na ang National Price Coordinating Council sa rekomendasyon ng Agri-Department na ilimita lamang sa 50 piso ang benta sa kilo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Mga kapuso, magdala ng payong kung may lakad dahil maraming lugar ang makararanas ng mainit na panahon pero may tsansa pa rin ng ulan. Ngayong araw, pumalo yan sa 42 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro. Nag-41 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan habang 40 degrees Celsius sa Etiaga, Isabela, Coron, Palawan at Borongan, Eastern Samar. Bukas, maaaring umabot ulit sa ganyan kataas ang heat index sa halos kaparehong mga lugar. Ang maalinsangang panahon ay dulot pa rin ng patuloy na pag-iral ng easterlies sa buong bansa. Ang easterlies pwede ring magpaulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga pero pagsapit ng hapon at gabi, posible ng ulanin ang ilang bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Davao Region. Sa Metro Manila, magiging maalinsangan din pero maging handa pa rin sakaling may biglaang pag-ulan. Pagbayad ng danyos para sa pinsalang tinamo ng Iran sa kaguluhan sa Middle East. Yan at iba pang kondisyon ang hinihingi kung nais daw ng Amerika na wakasan ang giyera. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 26 na araw na ang palitan ng atake ng Iran at alyansang Israel-Amerika na sinimulan ng huli noong February 28.
pero wala pa ring malinaw na negosasyon para tuldukan ang krisis. Si US President Donald Trump ang ilang beses nagsabing may dialogo sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpadala pa ang Amerika ng 15-point proposal o panukala sa Iran, kabilang ang paghinto ng Iran sa ballistic missile program nito. Idinaan ang panukala sa Pakistan bilang intermediary. Nauna ng pinabulaanan ng Iran na nakikipagdialogo sila sa Amerika, sabay sabing sarili lang ang kausap ng US. At ang 15-point proposal ng US hindi tinanggap ng Iran, sabay latag ng sariling kondisyon para tuluyang matuldukan ang giyera. Yan ang pagtigil sa agresyon ng kanilang kalaban, pagtitiyak na hindi na mauulit ang giyera, bayad sa pinsala nito, pagtigil sa kahit anong giyera kabilang ang mga resistance group, at pagkilala sa soberenya ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, wala pang tugon ang Amerika sa mga kondisyong ito ng Iran. Tuloy rin ang mga pag-atake gaya ng missile attack sa Abu Dhabi na ikinasawi ng dalawang individual. Samantala, sinabi ng Iran sa United Nations Security Council na maaring makatawid sa Strait of Hormuz ang non-hostile vessels basta't makikipag-ugnayan ito sa otoridad ng Iran. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa mga pauwi ngayong Semana Santa, asahan na ang mas mataas na pamasahe sa mga pantalan. Sa kabila niyan, inaasahan pa rin mas marami ang babiyahe buong Holy Week kumpara noong nakaraang taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ganito ang madalas na tagpo sa mga pantalan tuwing Semana Santa. Siksika ng mga pasaherong sabik makapunta sa kanilang mga probinsya o sa mga beach destination. Pero ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, babantayan nila kung ano ang epekto ng krisis dulot ng giyera sa Middle East sa dami ng taong bibiyahe sa Semana Santa. May ilan pa rin naman akong inabutan sa North Harbor na pabiyahe na ngayon pa lang. Pero kailangan pa rin daw nila maglaan ng mas malaking budget para sa hindi maipagpapalibang biyahe. Nagbabaka sakali lang po ako kasi nga kailangan ko po kasing umatin ng graduation ng anak ko po eh. Napag-isipan na po yung na kung sakali sa tataas man, kailangan ko po yung budget po. Ay, nag-ipon po muna. Nagmahal na kasi ang pamasahe sa barko. Pinayagan kasi ang mga domestic shipping line na pansamantalang taasan ang fuel surcharge ng hanggang 20% dahil na rin sa mega oil price hike na dulot ng giyera sa Middle East. Depende sa layo ang dagdag fuel surcharge. Ang isang shipping line, mahigit 200 piso ang dagdag pamasahe sa biyaheng Manila pa Cebu o Cagayan de Oro. 30 pesos naman sa biyaheng Dumaguete de Polog at 2 piso lang sa Cebu Tagbilaran. Nung tinitingnan po namin yung magiging increase sa pamasahe, we want to make sure na hindi naman po aaray ang mga pasahero natin. Sa kabila nito, halos 2.2 milyong pasahero ang inaasahan sa mga pantalan mula Palm Sunday hanggang Eastern Sunday. Mas mataas pa rin ng bahagya kesa noong nakaraang taon. Kaya payo ng PPA, dumating pa rin sa mga pantalan 4 na oras bago ang biyahe. Tiyakin ding binili ang mga ticket sa mga otorisadong seller. Pwede ring mag-reserve sa bagong lunsad na online reservation assistance system o ORAS na naka-pilot test na sa Quezon Port. Sa mga sasakyang magro-roro na may dalang mga agricultural products, piso na lang ang terminal fee bilang tulong. Kabilang po dyan yung mga may kargang mais, bigas, pati na rin po yung mga poultry products, pati po yung mga may karga na mga masisira po na produktong pang-agrikultura. No? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kumurot sa puso ng marami ang isang lolo tsuper na hindi napigil maiyak habang humihingi ng solusyon matapos hindi po mapasama sa listahan ng mabibigyan ng ayuda. Marami pa rin tulad niya kanina kaya idinulog din niya ito nang makausap siya ng DSWD. Nakatutok si JP Soriano. Hindi na ipasa yung mga record. Papuntang City Hall, papuntang LTFRB, walang record. Kalmado lang nung una ang 72 taong gulang na si Mang Jaime habang ikinukwento kung bakit siya hindi nabigyan ng ayuda kahapon. Nagbiro pa nga sa isang punto. Kanalaman lang niya, hindi ako kay Marcos, ang krudo. Pero maya-maya pa. Mr. President, parang
Nakakaiyak lang po. Wala na po kami makapitan. Wala nang tumutulong, walang mautangan. Sana ma-action na ng gobyerno yung problema namin ngayon, makakuha man lang. Ayutan. Awa nyo na po. Wala na po talaga kami. Sana makakuha kami na kahit pang-crudo man lang. Paano makapaghanap buhay? Hindi naman importante ayuda, yung pang-crudo lang. Ang gusto niya, maituloy ang pamamasada ng jeepney na 37 taon na niyang ginagawa para itaguyod ang pamilya. Napanood yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya inutusan ang Department of Social Welfare and Development. Kaya kanina personal siyang binisita at pinaliwanagan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Naipaabot na rin ang tulong at nabanggit din ni Lolo Jaime ang iba pang tsuper na wala sa listahan. Pero ang kanyang hiling, hindi lang ayuda para sa sarili. Mr. President, maraming iiyak na naman po ako. Pasensya na po. Isa pa po inaalala ko, Mr. President, hanggang kailan po yung gera? Hindi na po biro ito. Marami pong mawawalan ng trabaho, Mr. President. Yung kay Lolo Jaime, yung kanyang entitlement na 5,000, pero GP, si Lolo Jaime, isa lang sa marami na nangangailangan ng tulong. Ang instruction ng Pangulo, oo, hanapin namin si Lolo Jaime, pero lahat tulungan. Walang tsuper na qualified ang maiiwan. Hanggang kanina, halos walang nabago sa sistema ng paayuda naman sa mga delivery rider bilang alalay para maituloy ang hanap buhay kahit sobrang mahal ng petrolyo. Pasado alas 10 ng umaga, ganito po kahaba ang pila ng mga kababayan nating riders na kukuha po ng payout na 5,000 pesos bilang ayuda sa nangyayari pong krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At bagaman may mga naabutan ng tulong tulad ni Mark. Dati yun, nakaka 1,000 pa ako simula alas 6 hanggang alas 10. Ngayon wala na ako eh. Minsan nakakauwi kami 300 na lang, 400. Marami pa ring nagsakripisyo ng kita, pero wala sa listahan ng mga pwedeng tumanggap ng ayuda. Sabi sa amin, tanungin namin sa sa company. Sabi naman ng company namin, tanungin namin sa LTFRB. Parang pinagpasapasahan lang kami. Dahil sayang sa oras na pwedeng ginugol nila sa trabaho, posible kayang malaman nila online kung wala sila sa listahan para dumiretso na sa registration imbes na pumunta agad sa payout center. Hindi pa tiyak kung pwede yan, pero sa ngayon, pinag-register muna ang mga wala sa listahan sa nakapaskil na QR code at kinuhanan ng detalye sa LTFRB booth para ma-check sa mga kumpanya at maghintay sa itatakdang schedule ng special payout sa mga wala sa listahan. Gas pa lang namin mag-ikot-ikot kami, sobrang laki. Kaso ngayon, wala pa yung pangalan nyo. Okay lang sir, magtiis. Antayin natin kung meron. Hindi pa rin pulido ang listahan kahit kung tutuusin. May karanasan na ang gobyerno sa pamamahagi ng ayuda noong pandemya. Pandemic pala, rider na ako eh. Wala yung pangalan ko eh. Sabi ko, ba't ganun? Ayon sa DSWD, ang listahan ay galing sa LTFRB na galing sa mga operators. Bagay na patuloy pa rin daw sa pagtitiyak na updated. They're being updated as we go along. That's the sad part in the sense na meron si LTFRB nung operators, pero alam naman natin rin sa baba, yung drivers mabilis magpalit eh. But hindi niya na nade-declare sa LTFRB. So we really have to make sure na mabuo natin yung list. Ayon sa LTFRB, hindi masasama sa listahan kung kulang ang impormasyon ng isang benepisyaryo tulad ng birthday, address at buong pangalan. Nakatakdaan nila silang magpulong ng DSWD at ng mga LGU para ayusin ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inireklamo sa NAPOLCOM ang acting director ng PNP Highway Patrol Group dahil sa manoy pambabastos at paranakot sa isang babaeng pulis. Nagbitiw na ang direktor at itinanggi ang paratang. Nakatutok si June Veneracion. Hinipuan, pinagsalitaan ng bastos at pinagbantaan. Ilan lang yan sa naranasan umano ng isang babaeng pulis sa kamay ng kanyang boss. Ang acting director ng Highway Patrol Group o HPG na si Police Brigadier General Jesse Tamayaw. Nagsampa siya ng reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM. Sabi niya sa kanyang affidavit, nangyari ang sexual harassment noong March 15 sa opisina ni Tamayaw sa Camp Crame, kung saan siya pinapunta matapos masita ng general. Pinisilaan niya ni Tamayaw ang kanyang likuran. Pagkatapos ay inakbayan siya, hinawakan sa kamay at baba,
at akbang hahalikan. Pero hindi anya nagtagumpay si Tamayaw. Sinubukan din daw siyang paghubarin para makita ang kanyang mga tato pero tumanggi siya sa kabila ng pagbabanta. Kinuha rin umano ng general ang cellphone ng biktima para basahin ang mga laman nito at kunan ng litrato ang kanyang photo gallery. Ginamit umanong panakot ni Tamayaw ang reassignment sa biktima. Pag hindi pumayag, tatapon daw siya sa Mindanao. Siyempre, yun ang boss eh. Diba? At isang maliit na pulis lang itong kanyang tinatakot. Dismissal ni Tamayaw ang hiling ng biktima dahil sa paglabag sa Anti-Sexual Harassment Act at Data Privacy Act. Naghahanap na ang NAPOLCOM ng mga saksi at CCTV footage bilang bahagi ng investigasyon. We're taking this matter very seriously. Kasi nga, no less than the chief of the HPG ang siyang di umano'y bumiktima dun sa isang pulis na babae. Sinulatan ng NAPOLCOM si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. para i-relieve si Tamayaw. Pero si Tamayaw na ang voluntaryong nag-resign bilang acting HPG director. Mahigit 2 linggo lang matapos maitalaga sa pwesto. Ang kanyang pagbibitiw ay hindi raw pag-amin ng kasalanan, kundi pagpapakita ng tiwala sa due process at pagbibigay halaga sa PNP. Wala raw katotohanan ng mga paratang laban sa kanya. Sa tingin ni Tamayaw, personal na paghihiganti ang ugat ng aligasyon, pero hindi pa umano niya alam ang dahilan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Nilinaw ng ombudsman na hindi pa rin magagalaw ng mga nasa likod ng flood control scandal ang kanilang mga asset at bank account kahit expired na ang freeze order sa mga ito. Humirit din ang ombudsman na iinit pa ang pagpapanagot sa mga sangkot. Nakatutok si Salima Refran. Kasabay ng pag-init ng panahon, iinit rin daw ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Ngayong tag-init, iinit, sinasabi ko sa inyo. Marami yan, maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Tumanggi na si Ombudsman Remulla na magbigay ng detalye sa mga gumugulong ng investigasyon at kung may makakasuhan muli sa kontrobersya sa flood control projects at kickbacks. Hintayin na lang natin pag na-file na bago namin sabihin sa inyo yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Araw-araw nandito kami, araw-araw kinakausap namin yung mga kailangan kausapin, nag-case meeting kami. Every day, not every working day, minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Sa ngayon, nire-review na ng Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice para sa mga reklamong graft at malversation laban kay Senator Joel Villanueva. Submitted for resolution naman sa DOJ ang reklamong plunder at graft laban kina dating Congressman Zaldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Senator Jinggoy Estrada. Habang extended ang preliminary investigation para sa plunder complaint laban kay dating Senador Bong Revilla. Sa Ombudsman, gumugulong na ang preliminary investigation para sa magkapatid na si Benguet Representative Eric at dating ACT-CIS Representative Ed Vicquiap. Nilinaw naman ng Ombudsman na hindi pa rin magagalaw ng mga sangkot sa flood control controversy ang kanilang mga assets at bank accounts kahit napaulat na nag-expire na ang mga freeze orders sa mga ito. May mga nilabas na kasing asset preservation order habang didinig ang mga forfeiture case para sa mga ari-ariang ito. We hit them where it hurts. At yun yung pera nila na nakuha nila doon sa flood control. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 3 petition for provisional asset preservation na ang kanilang naihain sa Manila RTC. 2 provisional asset preservation order na ang nilabas para sa pangangalaga ng korte sa mga assets ng mga nasasakop na individual. Pauna pa lang daw ito sa mga petisyong kanilang ihahain para ma-recover ang mga pondong sangkot sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 oras. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Isabela ang bagong tayong cold storage facility para sa mga sibuyas. Layo nitong tulungan ang mga magsasakang nabubulukan ng mga ani dahil walang maayos na imbakan. Ayon sa Department of Agriculture o DA, pwedeng iimbak sa bagong pasilidad ang mga sibuyas at iba pang gulay hanggang 7 buwan nang hindi nabubulok. Dagdag pa ng DA, pwedeng madagdagan ang nasa 50,000 tonelada na produksyon ng sibuyas kada taon kung may sapat na cold storage.
ang mga LGU at kooperatiba. Pinag-aaralan din ang paggamit ng solar energy para makatipid ang mga ito sa konsumo ng kuryente. Ininspeksyon din ng Pangulo ang bagong palay storage facility sa probinsya. Nilayasan ni Senador Rodante Marcoleta ang pagdinig ng Komite ng Senado na sumisilip sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay sa krisis sa enerhiya. Hindi kasi siya kontento sa paliwanag ng DOE at ng mga kumpanya ng langis kung bakit ibinebenta na nila sa mas mataas na presyo ang inventaryong nabili nila sa mas murang halaga. Nakatutok si Marie Zumali. Like on the ground. Mga pinuno at opisyal ng mga oil companies sa Pilipinas ang humarap sa pagdinig ng Senate Protect Committee o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee. Sa pagdinig, inilahad ng mga kumpanya ng langis na may sapat pa naman daw silang inventaryo ng langis hanggang sa huling linggo ng Abril at Mayo. Pero nananatili raw walang katiyakan ng mga susunod na importasyon dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. The supply is tight, but for Chevron, it's still manageable at least for March and April. We are exerting best efforts to still go beyond the minimum, making sure that we have enough stock coverage. Fortunately, we have kept all our stations open. They are still adequately supplied. So wala pa po nagsasara sa aming network of stations. Our incoming importations are still arriving, but we haven't received any confirmation for future deliveries beyond April. Inamin naman ni Petron Corporation General Manager Lubine Pomoceno na patuloy ang hamon sa pagkuha ng krudo at mga finished product na langis, lalo na't nahinto ang replenishment dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Supply disruption is more expensive and will be catastrophic consequence for the economy. Si Senador Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng oil companies maging ang DOE kaugnay ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng umiiral pang inventaryo. After 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yes, it's really Hindi, yung exactly. it's passed on to Yan na nga eh. consumers. There should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's now deregulated. Hindi na kontento si Marcoleta sa paliwanag, kaya maya-maya pa. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Kaalis kung frustrated ka, wala kang sagot na nakuha. Ha? Ayaw nila sumagot po. Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanap ang Pilipinas ng iba't ibang pinagkukunan ng langis, habang natitirang supply ng bansa ay inaasahang tatagal na lamang daw ng hanggang 45 araw. Meron din na Russian oil na dumating na sa Bataan, crude oil yan, na rine-refine ng Petron yan. So patuloy naman, so far patuloy naman na dumadating. Weekly meron tayong mga stocks na dumadating. So itong ginagawa rin ng ating pamahalaan, we're trying to manage demand. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. O sa LPG naman, posibleng umabot sa hanggang 1,500 pesos ang isang tangke ng LPG sa Abril ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA. Dahil yan sa pagtaas ng shipping cost, bunsod ng limitadong access sa Strait of Hormuz. Mas mahal yan sa kasalukuyang presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila na nasa mahigit 825 pesos hanggang mahigit 1,135 pesos. Ayon sa grupo, iniutos ang Department of Energy sa pribadong sektor na ituloy ang pagbili ng LPG anuman ang presyo. Bago nito ay sinabi ng Energy Department sa Senado na panghanggang 25 araw na lang ang supply ng LPG sa bansa. Pero ang sabi ng LPGMA sa baling tanghali kanina,
Na-update na daw yan kasunod ng pagdinig ng Senado. Pang 35 hanggang 40 araw na anila ang inventaryo ng LPG. Pinoy na Pinoy ang upcoming Hollywood animated film na Forgotten Island. Bukod sa nagtatampok ito ng Filipino folklore, dugong Pilipino ang nagbigay boses sa mga characters na sina Liza Soberano at singer na si Her. Makichika kay Aubrey Carantel. Uy! Philippines! Malamang masasambit mo ang mga katagang niya pag napanood mo na ang trailer ng pinakabagong DreamWorks animated film na Forgotten Island. Mapapansin mo kasi agad ang ilang detalyeng very Filipino, gaya ng jeepney, ang araw na isang simbolo mula sa Philippine flag na ginawang portal. Tampok din ng Filipino folklore, pati mythological creatures. Ang voice actors ng main characters na sina Raisa at Joe, ang Filipino actress na si Liza Soberano, at ang Grammy Award-winning film singer-songwriter na si Her, na nakapanayam online ng GMA Integrated News. How proud are you of this film? We are so immensely proud. It has always been a dream of mine to be able to be part of a project that is uniquely Filipino and really accurately represents the Philippines on a global scale that is also very universal in theme, so that we could share our culture and the Philippines with the rest of the world. It's pretty incredible. Like I'm so proud to be Filipino and Black, and Filipino culture is so unique in like the fact that we touch on the folklore is amazing. You get to experience these creatures and these stories that we grew up on. I'm Joe. I'm Raisa. Do you want to be best friends? Cool. Let's make it official. Tiyak daw na makaka-relate din ang mga batang 90s dahil tampok din ang era na ito sa pelikula. Pinoy na Pinoy din daw ang setting, lalo na ang isang eksena na karaniwang nakikita sa Filipino streets and neighborhoods. That are such an important part of the setting in the Philippines. That was one thing. It was really cool how they used that as like a symbol for the Philippine backdrop, because I feel like that is something that doesn't get highlighted a lot in Filipino projects. They tend to edit it out. You don't have to go all the way to the US for school. It's what my parents want. Very personal naman para kay Liza ang role ni Raisa dahil nakaka-relate daw siya sa journey nito. It is something that I've lived through, and I know that it's something that a lot of Filipinos all over the world have to go through because of the whole OFW culture. And so I'm sure so many people will be able to resonate with Raisa and with Joe, the family that stays behind and is longing for their family that goes overseas. And so it's very special. Bilang proud Filipino-American, natutuwa rin daw si Her na maipapakita rin sa animated movie ang kulturang Pinoy na mapapanood ng global audience. The way that it displays how we treat our family and how important family is to us in our gatherings, the food we eat, the traditions, the karaoke, all of these things are so uniquely Filipino, but I feel like a lot of people around the globe will relate to and identify with and be able to appreciate and laugh at as well. Bukod sa Pinoy culture and elements, iikot din daw ang kwento sa friendship na very universal naman ang tema. Bukod kina Liza at Her, makakasama rin as voice actors sa movie ang ilan pang world-class Filipino talents, gaya nina Lea Salonga, Manny Jacinto, Joe Coy at Dolly De Leon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Ngayong halos mamatay ang kabuhayan ng mga tsuper sa gitna ng mga mega oil price hike, muling nabubuhay ang bayanihang tumulong sa marami noong pandemya. Mga kapuso, yan po yung mga community pantry na pareho rin ang hiling. Magbigay ng ayon sa kakayahan at kumuha lamang ng kailangan. Sa Quezon City, may mga tumugon na at nagbibigay ng pag-asa, at nakatutok si Mark Salazar.
Sa gitna ng kawalang katiyakan noong pandemya, umusbong ang liwanag ng pag-asa at pagtutulungan dahil sa isang maliit na kariton sa Diliman, Quezon City. Simple lang ang siste, magbigay ng naaayon sa kakayahan at kumuha lang ng kinakailangan. Yan ang community pantry na lumaganap hanggang maging movement ng bayanihan. Makalipas ang 5 taon, ngayong humaharap na naman ang bansa sa malaking problemang dulot ng mahal na langis. Muling binubuhay ang community pantry sa pilahan ng tricycle dito sa Maginhawa Street, Teachers Village. Ang call to action, tulungan ang sektor na unang pinadapa ng mataas na presyo ng langis, ang mga driver ng pampublikong transportasyon. May mga tumugon agad sa panawagan at nag-iwan ng bigas, gulay, prutas at itlog. Pwede po tayong magtulungan sa isa't isa sa mga maliliit na bagay. So kung may mga extra po tayo ay at least may mga ganitong initiative. May nag-iwan din ng isang 50 pesos na papel at 40 pesos na barya. May magagandang intensyon na tumulong at ang binigay ay pera. Nandun yung intensyon na tumulong pero pakiusap nila rito ay mahirap bantayan ng pera eh. So kung pwede ay yun na lang makakain ang iwan daw nila at kung pera man ay doon na lang ipadala sa organizer ng mga ganitong community pantry para mabili ng pagkain na siyang pwedeng pick upin ng kung sino man nangangailangan. Dalawa lang? Dalawa lang kami. Thank you. Malaking bagay din yung bayanihan, sir. Yung hindi kaya ng gobyerno, tay-tay na lang. Kanya-kanyan langoy na lang. Alam naman daw ng mga tsuper na may hangganan ang tulong ng iba. Kahit pa ang ayuda ng gobyerno. Kaya nga sabi nung isa, kanya-kanya tayong langoy sa buhay. Kaya kahit lumampas pa sa 100 pesos per liter ang gasolina, langoy pa rin. Kasi pag huminto ka, wala namang kakainin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Kanya-kanyang langoy. Tama yan, di ba? Pero sana rin matauhan yung mga kurakot sa mga ganyang klaseng damayan. Pero sa panahon ngayon, Oo. pero sa panahon ngayon, ako ipalo pa rin doon sa sinabi ni Ma'am na bawat isa sa atin may responsibilidad sa ating kapwa, lalo po sa panahon ngayon. Pero katulad no, nakita mo, nagbuka siya ng plastic ng carrots. Dami, di ba? Pero wari ko mga 1 kilo yun. Kung ang kailangan mo lang naman ngayon, isa lang ang kunin mo. Huwag mo kunin yung buong plastic, iuwi mo. Di ba? So yung iba, higit pa sa carrots ang kinukuha. Bukas na yun. Sa isang linggo na yun. Bilyones ang kinukuha. Nakakagalit. Ayaw makukwento. Oo, may araw din yan, Vicky. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.